Yun, good morning guys. Meron tayo iba-vlog ngayon na magandang unit na dumating. Ito yung kauna-unahan nating i-handle na hybrid ng JAC. Dumating nung Sabado. Kaya ito, check natin kung ano meron dito sa unit na to. Tapos tingnan natin kung ilang liter yung engine. Tapos kung gaano ka siya katipid pag ginamit natin sa highway at saka sa city driving. So guys, tingnan natin. Yun guys, yung engine nito is bali 2.0 liter na gasoline. Yun yung gas engine niya. Yung pinaka main engine niya, ito yon, yung gas. Tapos yung electric engine niya guys is ito. Bali yung electric engine nito guys is gumagana siya in low RPM, low range. Ibig sabihin, gumagana siya pag mga below 60 to 40 kilometer. Yun yung ginagamit niya, gumagana na to. Pero pag yung mga high speed na kayo, ang gumagana dito is ito. Kaya naging matipid siya. At the same time, pag gumagana na yung gas engine nito, doon naman siya the time na magkakarga yung battery. Kasi itong unit nito na MQ na hybrid is hindi siya plug-in. Baka kasi yung plug-in hybrid, yung PHEV. Ito siya is, kaya naging fuel efficient to. Kasi dahil dito sa electric nga gumagana siya pag lalo kung traffic, same time pag nasa low speed siya. Kaya ang fuel consumption nito per liter is 33.7 recorded yun. 33.7 km per liter. Computer box niya guys ito. Kaya kung napapansin nyo is wala siyang battery. Kasi
yung battery starting normally kasi pag sa mga gasoline engine lang is nandito yung battery niya. Pero dito wala. Kasi syempre meron siyang ion battery. Lithium ion battery, which is nandun sa may floor. Ayan guys, nakikita nyo. Tapos guys, ito yung alloy wheel. Bali 19 inch to na GT Comfort yung brand. Tapos ang size, ang ano niya is 235 by 55 R 19, kaya hindi masyado matagtag to dahil 55 series yung gulong na ginamit sa kanya. Hindi pa siya naka low profile guys. Tapos maganda na rin yung ano niya, meron na siyang rolling guard dito sa ilalim. Kaya safe yan kahit na dumaan kayo sa mga baha o kay mga maputik, hindi yan papagod sa loob. Silyadong silyado yan guys. Kaya maganda yung pagkagawa nitong unit na to. Yan. Check din natin yung sa loob. Bali ito pala guys is 2.0 liter engine na naka water cooled turbo din siya. Bali hinanap natin kung saan yung turbo niya. Ito guys, nakikita nyo to. Ito yan. Kasi ito yung coolant niya para sa turbo. Yan, diretso yan. Papunta dito. Ayan. Ayan yung pinaka water cooled turbo niya guys. Okay. Orange. Kaya sobrang tulin dito guys. 2.0 na naka water cooled turbo na hybrid. Sampa kayo, matipid na sa gas, at the same time matulin. Hindi kayo mapapahiya dito. Tignan natin sa loob. Yan. Yung nga pala guys, yung sa M-Q na hybrid is yung loob nito is dark interior. Normally kasi yung mga M-Q natin na series na gasoline engine is naka camel brown yung loob at saka light color. Dito naman sa hybrid is dark. Tapos ito is naka leather seat. Leather seat siya. Okay. Cruise control, normal, meron na rin naman to. Same sila dun sa M-Q natin na 1.5 liter na gasoline. Okay, tapos panoramic sunroof, pero hindi siya na-open to guys ha. Salamin siya buo. Itong hybrid pala na to, same sila dun sa M-Q na series natin, yung model natin. Yung legroom at saka yung headroom. Kumbaga same lang sila ng luwag. Ang nadagdag dito which is yung ginawa siyang hybrid. Okay, so and then diamond din yung ano niya, shifting niya. Shift knob ito. Tapos LCD screen. Yan, same din dito sa may instrumental panel. Airbags is 6 airbags. Meron dyan, front. Tapos dito sa curtain airbags. Ayan guys, oh. Yan, hanggang likod. Luwag na to guys, ang ganda nito. Yun guys, yung mga naghahanap ng hybrid na JAC, ito na, dumating na. Pwede na tayong umorder nito. Actually, kunti lang pa naman yung mga pinoproduce nito dito sa atin. Kasi ang model is 2025 model na. Tapos ang presyo nito is SRP nga 1,698,000. Naka-hybrid na kayo guys. Difference 100,000 dun sa top of the line na na M-Q, yung GL.
Yun yung price difference lang nila. Kagandahan lang sa hybrid is alam naman natin na wala po siyang coding sa ngayon. Di lang natin alam for the future kung magkakaroon na siya ng coding. Ganda na ito guys, oh. Yung tailgate nito sa likod is powered din siya. Powered tailgate. Yun guys, yung mga interested dyan na umorder ng MQ Hybrid, pwede kayong mag-message or mag-comment dito sa video natin para mabasa natin at matawagan namin kayo. Dito lang, sa ngayon wala pa lang tayong test drive unit nito. Pero pag may test drive unit nito, sigurado naman na mapapanood nyo dito sa vlog natin, dito sa channel natin. Para makita nyo din, mapanood nyo din kung ano yung mga experience ng mga kliyente natin, which is from sa test drive. Kasi ibang iba kasi ang quality ng response ng makina nito compare sa mga ICE na ano natin. ICE ibig sabihin yung internal combustion engine, which is yung mga 1.5 liter gasoline yun. Yun guys, stay put lang para maano ko nyo dito, napanood nyo, tune in lang dito sa channel natin lagi. Ganda, ganda guys, oh. 'Di ba? Luwag na ito. Kahit mga 6-footer na mga ano dito, mataas. Diba? Ulitin ko, ang record na fuel consumption nito is 33.7 km per liter. Yun pala, yung mga gulong natin is naka TPMS na yan, equipped na yan TPMS. Kung napansin nyo, iba na yung pito, diba? Yan, power tailgate. Guys, oh, ganda ng forma nito guys, quality talaga. Ipasilip ko sa inyo guys yung ilalim nito. Ayan yung mga floor niya. Tapos yung ilalim nito, yan. Quality, quality. Natin yung ilalim ng guys, ha. Yeah. Yan. Silyado yan guys, oh. Yan, napakaganda na itong unit na to.
ba? Yun guys, maraming salamat. At hanggang dito na lang yung munting vlog natin regarding dito sa bagong MQ. Bali, tit ko kayo. Mag-video tayo ng panibago pag may mga test drive na tayong unit. Yun, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye-bye.